Okay, good afternoon. So, first time po nating sumakay dito sa likod. And then, i-run through ko lang sandali itong temperature control dito. So, may sarili po siyang control, pero pwede mong i-off dito. And then, pwede mong i-on. Pero ang on niya, ito na. Dito na, on niya. So, ang titignan po natin is kung, let's say, Habibi, paki-switch off nga yung rear control cooler nakalagay sa rear cooler. No, the rear cooler. Yeah, paki-off. Okay. So meron pa rin yung main switch po doon. Pagpatay sa main switch sa harap, hindi rin po dito gagana. Ay, gagana pa rin. Okay. So mag-auto on po doon. So kumbaga, yung main control doon kayang i-switch off ng driver yung climate control dito sa likod kapag sobrang lamig na at kaya naman ng palamigin ng harap, and then kaya ring reactivate ng passenger without switching doon sa main control. So hindi po slave ng main switch sa harap itong likod, so independent po siya. Okay, ang makokontrol lang po dito though is yung fan speed, pero wala po siyang control ng thermostat. Ang thermostat manggagaling pa rin doon sa main control ng thermostat, which is nandun. Ayun po. So dependent pa rin yung front and rear air conditioning system sa thermostat ng single control doon. Pero sa switch wise, independent po silang dalawa. Hindi sila slave ng bawat isa. Okay? So yan po ang ating munting update sa ating air conditioning system dito sa likod. And may nagtanong po kung may kanya-kanyang louver din po sa likod. Ang GL po wala. Not sure lang po sa Elite saka sa yung higher version nito, GL, and then Super Grandia, then Super Grandia Elite. Baka sa Super Grandia and Super Grandia Elite baka meron pong kanya-kanyang louvers yung passenger side sa likod. Pero dito sa GL, dito lang po siya sa center ang gagaling, sa likod po ng driver and harap ng first row passenger seat sa likod. Okay, pang ating munting update sa ating Toyota Grandia GL 2025 air conditioning system. Salamat po.